Ay, impeachment is now an impossible dream. Makita mo yung kalungkutan niya, no? Yung pinaplano nila laban kay BP Sara, impossible dream na daw. Ganun ba yon? Kasi itong impeachment na naisampa kay Pangulong Marcos Jr., to me, tingin ko yan, sarswela lang yan, drama-drama lang. Wala akong asahan yan. May babasura kagad. Ang tunay na impeachment, itong hinahanda nila para kay BP Sara. At timing, ang galing ng timing ng Supreme Court, yung kasi malapit na February 6, pwede na silang mag-file. Next week, ngayon, naglabas, decision in bank with finality. Talagang tapos, unconstitutional. Nag-set na sila ng guidelines na dapat nilang sundin. So, with this kind of words, impeachment is now an impossible dream. Makikita mo, yung hindi matanggap-tanggap ni Senator Soto yung decision judicial overreach daw. Ano yun? Parang sa pagbasa ko sa kanyang statement, para bang dinidiktahan na ng Supreme Court ang Congress. May nabasa akong post ng mga abogado, si Attorney Regal Oliva, hindi. Ginagawa lang ng Supreme Court yung kanyang trabaho. Ganon yun. So, kung impossible dream ang impeachment, lalo na kay BP Sara, dapat magsaya na tayo mga ka-DDS. Dahil kahit anong gawin nila, mahihirapan sila talaga. Magbasa tayo sa people who reacted. 6,800, 6,000 ang tumatawa. Hindi naniniwala dito kay Soto. 695 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Kasi kini-question niya talaga yung hindi niya matanggap ng buong puso ang desisyon ng Supreme Court na para bang nagkamali ang Supreme Court. Sila na yung pinaka-the best nga lawyers natin So, sino naman ang ating Senate President na i-question niya ang unanimous decision ng in-bank? Dalawa na yan Una, nung unang decision, ito, motion for reconsideration, ibinasura, unanimous pa rin. Ibig sabihin, yung korte is united. Kasi kung ang decision sana is, example, 8-7, panalo pa rin yung 8. Kaya lang, divided sila. May mga disagreeing Ito, nagkakaisa sila. Tapos sasabihin mong nagkamali. Ay, nako. So, basa tayo sa mga comments. Great. John Largo. 8 Bulaga. Carlos Villanueva. Diba sabi niya lahat ng sahod niya? Wala yan. Cielo Ledres. Senate President, he should show neutrality under any circumstance in spite of his color. Makikita mo, talagang gusto niyang ma-impeach talaga si BP Sara. Jeffrey Musot, hintayin na lang sa 2028 presidential election para magkaalaman. Correct! Malapit na. Gusto nilang ma-impeach kasi takot sila. Pag hindi nila ma-impeach si BP Sara, tatalunin sila sa 2028. Kaya, sabi nga ni na Trillanes, this year, 2026 is their last chance of impeaching BP Sara. By next year daw, wala na. Imposible na. Dahil
yung pagsikat ni BP Sara hindi na mapigilan. Kaya double time sila ngayon. Kaya mayroong effort na mag-unite ang mga kakamping at ang Marcos loyalist para mas malakas ang puwersa nila. Comment ni Congresswoman De Lima, nabasa ko kanina na hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Na-dismiss lang yung impeachment due to technicality. Kaya no one is cleared. Totoo naman. Yung decision ng Supreme Court, hindi naman kung guilty or innocent si BP Sara. Due process lang ang dahilan. Hindi nyo kasi sinunod ang due process. Supreme Court upholding decision on articles of impeachment versus BP Sara. Ito. Parang law expert itong Senate President natin. Parang sobrang galing niya sa batas. Ganito, sabi niya. It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Ay, nako. 50, I don't know yung boto, basta unanimous. Nung una kasi, 13-0. So, itong motion for reconsideration ng House, unanimous din. Was it 13-0 o 15-0 na sumama na yung dalawa? So, lumalabas dito na doon sa akin lang ito, opinion ko, parang mas magaling si Senator Soto kumpara sa 15 Supreme Court Justices. Kasi talagang kini-question niya. Mas maganda pa, may nabasa akong response ni Congressman Joel Chua sa Kamara. Sabi niya na, although I disagree, but we will abide. Ganon. Mag-meeting kami sa aking mga kasamahan, and we will revise the rules of impeachment in the House. Ganon. So, makita mo, may obedient yung comment ni Congressman Joel Chua. Itong kay Senator Soto is may matinding pag-alma. Basahin natin It is a sad day for constitutional law students and professors. Bakit? Tanong ko lang ito, naging law student ba si Tito Soto? O saang eskwelahan kaya? Bakit tinatawag na One Ball University? Ano ba yung One Ball University? Nababasa ko lang yun. So nalulungkot siya para sa mga law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. So, is he accusing the Supreme Court justices of
sumusobra, overreach, di ba? Sinobra nila yung kapangyarihan nila. The decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow, a clear encroachment on the power of legislative branch. Okay, basta tayo, tingnan natin itong mga people who reacted, ano? 6,500 people nag-react, 5,100 tinatawanan si Senator Soto, 1,200 lang ang nag-like sa kanya, ano. So ilang percent ito? Around 85% sa mga tao hindi naniniwala sa kanya. Okay, basta tayo sa mga comments. Big Boss Don, yung mas mataas pa si Tito Sen kaysa sa katastasang hukuman. Oh, parang ganon ang lumabas. Jairus Rabino, experienced politician, hindi lawyer. O, correct. Enrico Garcia, so nire-represent ng isang hindi law student ang mga law student and professor. RJ Paz, the best and the brightest abogado versus the unanimous decision of the brightest lawyers of today. Grabe. Sa dami ng abogado sa buong bansa, 15 lang at a time ang ma-appoint na Supreme Court Justices. Yan na, the best of the best na yan. Kaya, parang kung ano pa, sila na yung cream of the crop lahat na. Tapos, kukwestiyonin mo yung desisyon nila, parang, grabe naman. Bilib sa sarili itong si Senator Soto. Alan Ray Alyamedo, highest judicial body, highest rating non-time show host. Juna Giliban, 13 justices between 8 Bulaga host. Yan na. Sai Orle, this coming from the pride of One Bull University. Bakit napangalanan One Bull University yung Itbulaga? Yun ang hindi ko alam eh. Sergio Somerhido, many legal luminaries, including Supreme Court justices who were part of the framers of the Constitution, have opined that there was judicial legislation in the action of the Supreme Court. Juliet, sabi ng TV host and comedian, criticizing the capacity of the real lawyers. Ay, wala tayong magawa eh. Karapatan naman niya yan.